Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Idol Papa Jeff na nagbigay ng super thanks, maraming salamat po, at shoutout na din po sa mga taong nagpapa-shoutout sa nakaraan natin na video. Malaking tulong na po ang inyong mga like at subscribe sa ating video. At ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan naglakbay na ang hukbo ng Gory pabalik sa kanilang kampo, samantalang si Rizal sa kanilang likod ay malalim ang kanyang iniisip na kung anong uri raw ba na lugar ang bansang Gory. At lumipas na ang umaga ay sumikat na ang araw, makikita ang hukbo ng Gory na patuloy pa rin sa kanilang paglalakbay sa gitna ng kabundukan pabalik sa kanilang kampo. Sa pangunguna ni Jinshan ay kanyang pinangunahan ang lahat niyang hukbo pabalik sa kanilang teritoryo. Samantalang itong si Rizal ay malalim pa rin ang kanyang iniisip, at kanyang nasabi sa kanyang sarili na kahit anong pilit raw talaga niyang pag-iisip ay hindi niya maintindihan kung anong klaseng bansa ang Gory, dahil mas higit siyang nakakaalam patungkol sa kontinente kaysa sa marami. Hindi raw talaga makatwira na hindi niya alam ang isang grupo na may ganito kalakas na puwersang militar. Pero natigil ang pag-iisip ni Rizal nang napansin siya ni Buro na hindi man lang ito nagsalita, kaya tinanong siya ni Buro na kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Sa tugon ni Buro ay sinaad ni Rizal kay Buro na mayroon lang raw siyang mga bagay na itatanong sa kanya. Tanong pa niya na kung saan raw bang parte sa mundo ang bansang Gory. Sa katanungan ni Rizal ay nagtataka si Buro na kanyang sinabi kay Rizal na di ba't nabanggit na niya noong nakaraan na galing sila sa bansang Gory. Sa ibinigay na sagot ni Buro ay halos hindi na lang makapagsalita itong si Rizal dahil kaya raw niya ito natanong dahil maging siya ay walang alam kung ano ang bansang Gory. Kaya pinipilit na lang ni Rizal na tumawa, na kanyang sinabi kay Buro na ang ibig lang raw niyang sabihin kanina kung saan ang lokasyon ng bansang Gory. Dahil sa tanong ni Rizal ay napapaisip si Buro kung saan ba ang tamang lokasyon ng kanilang bansang Gory, at kanya na lang sinabi kay Rizal na sila raw ay sumakay ng barko. At natatawa din na ipinaliwanag ni Buro kay Rizal na kung nakita raw ba niya ang kanilang kampo, mula doon ay sasakay lang sila ng barko sa loob ng 3 araw. Itong si Rizal na nakikinig sa paliwanag ni Buro ay hindi niya mapigilan na matawa, dahil talaga raw ba na sumakay lang sila ng barko doon sa lawa, at kung sila naman ay maglakbay sa lawa ng 3 araw, ngunit natigil ang pagsasalita ni Rizal na masyadong nainis kay Buro, na kanyang nasabi sa kanyang sarili na kung saan naman raw sila mapadpad kung sa lawa lang sila maglakbay ng 3 araw, marahil mas tanga pa itong si Buro kumpara sa mga orc. Kaya pinipilit na lang ni Rizal na ngumiti pero sa kanyang kalooban ay masyado na itong nainis, at kanyang ipinaliwanag kay Buro na tulad raw ng kanyang alam ay walang daan mula sa lawa, pero paano raw ba niya nasabi na nakarating sila dito mula sa bansang Gory sa pamamagitan lang ng paglakbay ng 3 araw sa lawa? Dahil dito ay naging seryoso si Buro na kanyang iginiit kay Rizal na yun talaga ang totoo kung bakit sila napadpad sa lupain na ito. At ipinaliwanag din ni Buro na siguro kaya sila napadpad sa isang lawa mula sa karagatan ay baka tinangay sila ng malakas na hangin. Dito ay nagsimula nang nagkwento si Buro kay Rizal simula noong hinabol sila ng daan-daang libong hukbo ng tang papunta sa karagatan. Ikinwento din ni Buro ang kanilang pinagdaanan noong hinarap nila ang malakas na bagyo sa gitna ng karagatan. Si Rizal na nakikinig sa kwento ni Buro ay nasabi niya sa kanyang sarili na hindi raw niya inaakala matapos nilang lagpasan ng pader ng tubig sa karagatan ay ang kanilang narating ay isang lawa sa kabundukan ng Leganza. At bigla na lang natulala si Rizal nang mayroon siyang napagtanto, kanyang napagtanto na marahil raw ba na sila ay galing sa ibang mundo. Lumipat naman ang eksena sa teritoryo ng Gory sa lawa ng Leganza. Dito makikita na dumating na sa labas ng gate ang buong hukbo ni Jinshan, at sinisigaw nitong isang sundalo na dumating na ang dakilang general, kanilang buksan ang gate. Sa ilang sandali ay dahan-dahan na nga na binuksan ng 2 sundalo ang gate papasok sa kanilang teritoryo. Habang papasok ang buong hukbo sa teritoryo ay maririnig naman ang malakas na sigaw ni Geryong na kanyang tinawag ang ating bida. Nang paglingon ni Jinshan sa kanilang unahan ay dito nakita niya si Geryong at Mr. Veron na mabilis na tumakbo. Sinisigaw pa nitong si Geryong sa kanyang general na mayroon raw malaking panganib ang paparating. At nang nasa harapan na si Geryong ni Jinshan ay dali-dali siyang lumuhad na nagbigay ng paggalang sa ating bida. Sabay nagpaliwanag si Geryong sa ating bida na ayon sa kanyang mga nalaman na nagpadala ang isang mataas na indibidwal ng mga hukbo mula sa lungsod na mayroong layunin na hulihin ang mga taga-nayon, kinakailangan na nilang tipunin ang lahat nilang hukbo at maghanda sa posible nilang pag-atake. Ngunit sa hindi inaasahan ni Geryong dahil tumingin lang sa kanya si Jinshan at hindi man lang ito nagsalita.
Kaya itong si Gyeryong ay nagtataka bakit wala man lang reaksyon si Jinchen sa kanyang mga ibinigay na balita. Dahil dito ay muli na namang nagsalita si Gyeryong na kanyang pinaalam sa ating bida na wala na silang gaanong oras, kaya siya na abang lingkod na si Gyeryong ay tumakbo ng walang pahinga ng isang araw, hindi siya nag-aksaya ng oras para lang may parating ang balitang ito. Katulad ng nauna ay hindi man lang tumugon si Jinchen sa mga binitawan na salita ni Gyeryong, bagkus tumalikod lang ito at nagpatuloy sa kanyang pagpapatakbo ng kanyang kabayo. Kaya labis na lang ang pagtataka ni Gyeryong bakit hindi pinaniwalaan ng ating bida ang kanyang dala na mahalagang balita, samantalang itong si Buro na nakasunod kay Jinchen ay lumingon siya kay Gyeryong at kanya itong tinawag sabay sabi, na huwag siyang magkunwari na siya ang bida dito. Idinagdag pa ni Buro kay Gyeryong na kung hindi raw ba niya kilala si Hugo, o nagpapanggap lang siya at mas lalong pinapalaki ang kwento, hindi raw ba niya alam na pabalik na sila matapos hulihin at patayin ng lahat. Isa raw talaga siyang professional na sinungaling, ang mas mabuti na lang niyang gawin ay magmadali na pumasok at magbihis ng kanyang damit. Matapos banggitin ni Buro ang mga salitang yun ay nananatili pa rin na masyadong nabigla si Gyeryong habang pinapanood ang maraming sundalo na pumasok sa kanilang kampo. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ang labas ng pintuan kung saan dito nagpupulong ang lahat ng mga matataas na mga opisyal ng hukbo. At sa loob nito ay makikita na walang tigil na nagpapaliwanag si Gyeryong sa harapan ni Jinchen kung ano-ano ang lahat niya na pinagdaanan at kung ano ang mga tunay na nangyari. Paliwanag pa ni Gyeryong sa ating bida na bago raw niya may parating ang mga ulat na ito ay pinatay muna niya ang lahat ng mga taga-subaybay sa daanan. Matapos sabihin ni Gyeryong ang salitang yun ay inutusan siya ni Jinchen na magpatuloy sa pagpapaliwanag. Kwento pa ni Gyeryong sa ating bida na sa kasamaan raw na palad ng siya ay papunta na sa kampo ay nakasalubong niya ang mayroong dalawang ulo na halimaw at bigla na lang silang hinabol. Nang pinaalam na ni Gyeryong ang patungkol sa twin-headed ogre ay katulad ng nauna ay inutusan lang siya ni Jinchen na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Kaya muli na namang nagkwento si Gyeryong na dahil alam raw niya ang kanyang tungkulin, ay ginamit niya ang mabilis niyang paa para makatakas sa halimaw, at matapos nilang takasan ang mayroong dalawang ulo na halimaw ay mayroong pangyayari ang hindi nila inaasahan, dahil mayroon na namang libu-libong kulay bughaw na halimaw na nakakainis ang nagtangkang pumatay sa kanila. Si Jinchen na nakikinig sa kwento ni Gyeryong ay muli na naman niya itong inutusan na magpatuloy sa pagpapaliwanag. Si Gyeryong na nagtataka na sa kilos ng ating bida ay agad niyang binago ang istorya na hindi raw pala libo-libo ang bilang ng mga nakakainis na halimaw ang gustong patayin siya kung hindi 1,000 o marahil 100 lang ang kanilang bilang. Pero kahit na sinabi na ni Gyeryong ang lahat ay inutusan pa rin siya ni Jinchen na magpatuloy sa kanyang kwento, kaya itong si Gyeryong ay nanginginig na ang kanyang katawan na kanyang pinaalam sa ating bida na mahigit maraming na lang raw ang nakakainis na nilalang ang humahabol sa kanila. Pero nang muli na naman siyang inutusan ni Jinchen na magpatuloy, ay halos hindi na makapagsalita si Gyeryong dahil wala na siyang ibang kwento na maaaring ikwento sa ating bida, kaya lumabas na lang ang pawis sa kanyang katawan, na nagtataka bakit hindi naniniwala sa kanya ang ating bida. Kaya hindi na makapagpigil si Jinchen at kanyang sinigawan si Gyeryong, na bakit kanyang iniwan ang lahat niyang binili gamit ang perang kanilang pinaghirapan ng ilang buwan sa pagbebenta ng mga balat ng halimaw at bumalik lang ito dito nang walang dala. Dahil dito ay natulala na lang si Gyeryong dahil kanyang napagtanto na ito pala raw ang dahilan kung bakit kakaiba ang kilos ng kamahalan, kaya napakamot na lang si Gyeryong sa kanyang ulo na hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin, at kanyang nasabi na kung hindi lang raw sa tao na nagngangalang Baron Alvin o anuman ang pangalan niya ay hindi sana mangyari ang lahat ng ito. Nang narinig ni Jinchen ang pangalan ni Baron Alvin ay mayroon siyang magandang naisip. Sabay dali-dali niyang tinawag si Wiha, at kanya itong inutusan na dalhin dito ang tao na umihi sa kanyang pantalon, na agad din pinasangayunan ni Wiha ang utos ni Jinchen. Seryoso din na sinabi ni Jinchen kay Wiha na ang tao raw na nagngangalang Alvin o anuman ang kanyang pangalan ay baka malaki ang pakinabang niya sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ay dumating na nga sa loob kung nasaan si Jinchen si Baron Alvin, at wala na itong sinayang na oras dahil kanyang sinigawan ng lahat na kung hindi raw ba nila alam na hindi dapat tratuhin ng ganito ang isang maharlika ng kaharian. Kaya pala madali na lang nilang lahat na iintindihan si Baron Alvin dahil kanilang pinasuot sa Baron ang singsing ng pagsasali ng wika. Paliwanag pa sa kanila ni Baron Alvin na ayon sa pandaigdigan na batas ang sinumang nahuli na mga maharlika ay dapat silang tratuhin na naayon sa kanilang katayuan. Sa paliwanag ni Baron Alvin ay nagtanong si Jinchen kay Rizal na kung totoo raw ba ang kanyang mga sinabi,
na pinasangayunan naman ito ni Rizal na dapat tratuhin ng maayos ang Maharlika na kanilang nahuli batay sa kanilang mga katayuan. Dahil dito ay seryoso na tumingin si Jinshan kay Baron Alvin, sabay sinabi ni Jinshan sa lahat na kanya raw aayusin ang pagtrato sa tao na ito ayon sa nararapat. Sinabi pa ni Baron Alvin sa ating bida na kung kanya raw siya ngayong pakakawalan ay magbabayad siya ng 1,000 na ginto para sa pagpapalaya, at bukod pa doon ay ihaharap niya sa hari ang mungkahing sila na ang mayroong awtoridad sa rehiyong ito. Nang narinig ni Jinshan sa bibig ni Baron Alvin na imungkahi niya sa hari na sila na ang mayroong awtoridad sa lugar kung nasaan sila ngayon ay masyado siyang napapaisip at kanyang sinabi sa lahat na kinakailangan raw nila ng lugar na maaari nilang tirhan ng matiwasay. Sa mga sinabi ng ating bida ay natatawa na lang itong si Baron Alvin dahil sa nakita raw niya ngayon ay wala silang kinabibilangan na panig, handa raw siya na tanggapin silang lahat bilang kanyang mga tauhan. Hindi naman nagustuhan ni Buro at Uro ang lumabas sa bibig ni Baron Alvin at kanila itong sinigawan na ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na gagawin niya sila na tauhan, iharap niya sa kanila ang kanyang ulo at kanila itong puputulan. Pero natigil si Buro at Uro sa kanilang binabalak nang pinigilan sila ni Jinshan sa kanilang masamang gagawin kay Baron Alvin. Dahil dito ay wala na lang nagawa ang dalawa kung hindi ang tumahimik. Kahit inis na sila kay Baron Alvin ay wala na lang silang magawa kung hindi tingnan ito dahil ito ang kagustuhan ng ating bida. Pero nagulat si Baron Alvin nang sinigawan siya ni Jinshan na kung ano raw ba ang kanyang sinabi kanina na gusto niya silang maging tauhan. Paliwanag naman sa kanya ni Baron Alvin na kapag mangyari ang bagay na yon ay bibigyan niya sila ng mataas na pangangalaga. Dahil dito ay muli na namang napapaisip si Jinshan kung ano ba ang dapat niyang gawin. Si Baron Alvin nang kanyang nakita na nagdadalawang isip ang ating bida ay hindi niya mapigilan ng umiti dahil alam na raw niya kung saan ito patutungo. Kung magagampanan lang raw niya ito ng tama ay hindi lang siya makakalusot sa sitwasyon na ito kung hindi makakakuha din siya ng mga piling sundalo. Sabay tumayo si Jinshan sa kanyang kinatatayuan at humihingi ng paumanhin kay Baron Alvin sa pagpapahirap na kanyang dinanas. At agad din na inutusan ni Jinshan ang kanyang mga sundalo na tanggalin ang pagkatali kay Baron Alvin. Matapos matanggal ang tali sa mga kamay ni Baron Alvin ay natatawa niyang sinabi sa ating bida na kung makakamit lang raw niya ang isang talentado na katulad ng ating bida ay kaya niyang tiisin ang mas mabigat pang pagpapahirap kumpara sa kanyang mga dinanas. At mas lalo pang nilakasan ni Baron Alvin ang kanyang pagtawa dahil ito naman raw ang nararapat na asal ng isang tunay na Panginoon. Tugon naman sa kanya ni Jinshan na lubos raw siyang nagpapasalamat sa kagandahang loob ng Baron. Dagdag pa ni Jinshan na mayroon lang raw siyang mga bagay-bagay na labis na ikinababahala. Tanong naman sa kanya ni Baron Alvin na kung ano naman ang kanyang ikinababahala. Paliwanag naman ni Jinshan na siya raw ay nag-aalala na baka maglaban ang kanyang mga sundalo at ang kasalukuyan ng mga sundalo ng Baron. Pinahinahon naman siya ni Baron Alvin patungkol sa usapin na yon, dahil sa anumang kaso ay mayroon lamang kasalukuyang puwersang seguridad ang estate. Dahil sa katunayan siya ang direkta na namamahala sa kanilang lahat, kaya hindi sila magkakaroon ng anumang problema. Sagot naman sa kanya ni Jinshan na bukod pa raw sa kanilang problema, kapag biglang lumabas ang ganitong bilang ng mga hukbo ay magiging problema din ang pagkain. Paliwanag naman ni Baron Alvin na mayroong sapat na supply ng pagkain ang kanyang mansyon upang panatilihin ang tropang ito ng higit sa kalahating taon. Matapos banggitin ni Baron Alvin ang salitang iyon ay muli na namang nagbigay ng paggalang sa kanya si Jinshan. Siya ay nagpapasalamat sa mga salita ng Baron, ngayon ay maari na siyang magpahinga. Bago umalis si Baron Alvin ay inutusan muna ni Jinshan ang sundalo na kanilang tanggalin ang bagay na nasa leeg ng Baron. Dahil dito ay agad na kinuha ng mga sundalo ang bagay na singsing na nasa leeg ng Baron. Matapos makuha ang singsing ng pagsasali ng wika ay inutusan ni Jinshan ang dalawang sundalo na samahan nila ang Baron kung saan nakakulong ang mga nahuling magsasaka. Kasabay nito ay mahinahon na ginagabayan ng dalawang sundalo ang Baron papunta sa kulungan ng mga magsasaka para doon siya magpahinga. Ang Baron na walang kaalam-alam kung saan siya dadalhin ng mga sundalo ay agad na siyang naglakad para pumunta na sa lugar kung saan siya magpapahinga. Habang natatawa si Jinshan na nakatingin kay Baron Alvin na papaalis ay lumapit naman sa kanya si Rizal na kanyang pinaalam sa ating bida, na baka mapatay ang Baron ng mga taga-nayon doon sa loob ng kulungan. Tugon naman sa kanya ni Jinshan na kung ano naman raw ang kanyang pakialam kung mamamatay ang tao na yun doon sa loob, dahil yun naman talaga ang kanyang kapalaran. Nang naglakad na si Jinshan para bumalik sa kanyang upuan ay sinabi niya kay Wiha na sa mga sumunod na araw ay magmarcha sila kaya ihanda niya ang kanyang sarili.
Si Rizal nang kanyang nalaman ang binabalak ng ating bida ay masyado siyang nag-alala na kanyang tinanong si Jinchen na paano naman raw ang mga sundalo. Tugon naman ni Jinchen kay Rizal na bakit niya natanong, dahil dapat na maibalik sa kanila ang kabuuang halaga at interes ng nawala na kariton ng sinungaling na si Gyeryong. Kaya hindi na lang mapigilan ni Wiha na matawa sa mga binabalak ni Jinchen, maging si Buro at Uro ay hindi na din makapaghintay sa kanilang pagsalakay. Natatawa pang sinabi sa kanila ni Jinchen na ngayon alam na niya na kakaunti lang ang sundalo ng estado ng walang hiya na si Baron Alvin ay ito na ang kanilang pagkakataon para sumalakay. Tinanong din ni Jinchen ang lahat niyang kasama na hindi ba't sobrang saya kapag nakipagdigma sa loob ng estado.